Oh yeah, gambling stocks are crashing. NZDG Plus yung pinakamalala, no? Kapag bumili ka sa tuktok, ewan mo ba't ka bibili dito. Fast forward today, uy, ipit ka na kaagad, no? Kalahati na kaagad ng pinambili mo doon is wipe out. Na para sa akin, I think there's a valid concern, a very strong concern about the growth prospect ng business na to. Siguro hindi siya magre-reflect this year. Pero in the years to come, I think magre-reflect yan. Okay. So recently, gumawa ko ng video on Plus. Pero ang discussion ko rito during that time is more on the massive stock-based compensation na binibigay nung business sa niyang mga insider. While yes, I think deserve nila yon, pero I think it's too much. Para sa akin, feeling ko lang, no, dapat ang ginawa na lang ng Plus is tinasan nila yung nilang dividend payout ratio para yung kanilang i-declare na dividend rate is higher, o di ba? Or significantly higher compared to previous years para lahat ng shareholder ma-rewardan talaga. So sa ngayon, ang binigay niya is 0.86 no this year. So 0.86 and despite lumakapak na siya into 29.5, wala pa rin no. Para sa hindi pa rin attractive tong ganito eh. Kasi ang mga gambling stock supposed to be dapat parang milking cow mo yan eh, na stock on your portfolio. Parang si PLC dati, di ba? Nung publicly listed companies pa si PLC, parang almost lahat ng kanyang cash flow pinapamigay no, sa dividend eh. Meanwhile, eto, wala eh, no? Linis na nga ng balance sheet na ito eh. Kaya hindi ko magets bakit nila tinatasan yung payout ratio para ma-rewardan lahat na nilang existing na shareholder. Ayan no. Current asset 23 billion. Cash nila is 18.1. Ano ba naman yung, di ba? Gets nyo yan? Current liabilities of 12.6. Ang baba lang nila oh. Long-term loan tsaka lease liabilities. Ang baba ng nila, lease liabilities, debt of current portion. Kayang-kayang magtaas na ito ng payout ratio pero talagang feeling ko lang may sila may tendency sila na mauna lagi yung kanilang mga insider when it comes to reward. Ayun no, very cash flowing business, di ba? So para sa akin, yung mga ganong klase ng massive stock-based compensation is not that good no for a certain dividend stock. And mas pangit siya kapag unti-unti nang nagpapakita yung mga underlying risk ng business na to, and that is regulation, di ba? Government regulation. Ito yung dahilan ngayon bakit nag-crash ng malala itong company na to because of news. May mga bills na niluluto for government regulation. Para sa akin yung mga ganon is just a matter of time. There's no way na hayaan nila ng hayaan na yung gantong klase ng business is mag-compound yung kanyang nire-report na profit. Kasi every time na nakikita mo na nagko-compound siya ng ganito na malala, no? Nagdodoble, nagtitriple, year over year. Ibig sabihin lang nun, madaming nalululong na Pilipino sa sugal. And kapag madaming nalululong na Pilipino, ibig sabihin meron yan ngayon, hindi magandang public sentiment. Makikita nyo yan kapag may mga post sa social media about gambling. So, overwhelmingly, puro bad sentiment lagi ang yung mga online gambling. Yung mga ganong klase ng sentiment, madaming bad sentiment, tatargetin nyo ng mga politician eh, di ba? Yun yung lagi yung tatandaan.
Yun yung iko-convert mo into votes para sa iyong political career. Ngayon, may mga nagsasabi na hindi rin sila worried kasi DG Plus. Laki-laki ng revenues niyan eh. Laki-laki ng share na nakuha ng gobyerno dyan eh. Ba't nila papatayin yan? Eh kumikita gobyerno dyan. Eka, parang narinig ko na yun Di ba? Parang lumang tugtugin na yun Dati nauso yung online sabong, ganyan din yung sinasabi di ba? Nung pandemic. Remember nung pandemic, puro online sabong ginagawa ng mga Pilipino. And then sa una, trinay siyang i-regulate, di ba? Pero sobrang dami talaga yung nagsusugal during that time. And nung una, hesitant yung gobyerno na ipatigil siya kasi nga nakatulong yung kanyang revenue sa mga government projects, especially during that time, kasagsagan kasi ng pandemic. Pero anong nangyari? Eventually, pinatay nila ang online sabong. Nakaban na siya. Next is Pogo. Lalo na yung Pogo, mas malaki kumuha na yan ng revenue dati. Di ba? Ang laki ng revenue sharing ng gobyerno dyan dati sa Pogo. And ang kagandahan sa Pogo is majority ng player or tumatangkilik ng Pogo is mga Chinese. Di ba? Mga Chinese na nakabase doon sa mismong China. Yun yung target nila na customer. Narinig ulit natin yan. Hindi, daming nakatulong yan Nagbibigay ng revenue sa gobyerno Eventually, namatay din siya. Banned. Ngayon, gagamitin nyo pa rin yung same argument na yon on this one. Historically, ngayon nga nangyayari So, I think there is a huge risk right now on this business. Yung reason na madami siyang nabibring up na revenue sa government. No, that's not the case. The case is that yung mga ganitong klase ng gumagawa ng ingay sa community, di ba, sa mga debate, sa mga social media, yan yung gustong banatan ng mga politician, okay? Which is, eto na nga, di ba, here's an article. Bills on gaming curves takes toll on major industry player. Nasa ngayon, ang talagang kumukubra niyan is DG Plus, di ba? Nagkalat din yung mga billboard nito. Yan, yung mga Bingo Plus, Arena Plus. Bingo Plus ata si Si Piolo Pascual ba yun? Tama. Arena Plus, Game Zone, I'm not sure pero Arena Plus ata, Vic Soto. Ay, iba pala yung Arena Plus, mga pala to, mga basketballista pala yung nito, endorser nito. Playtime pala yung gaya, Vic Soto. And then, etong Game Zone, parang si Vice Ganda ata. So, may mga bigatin talaga na endorser to. Mga billboards nila, di ba? Nagkalat sa mga skyway, sa mga expressway. Makita nyo, 2 bill agad yung nakasalang, Online Gambling Regulatory Bill and Online Gambling Prohibition Bill na possible madagdagan pa yan Maski yung mga nakarang araw may nabasa akong article galing naman kay BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron din siyang gagawin para matry na ma-moderate yung gambling sa mga Pilipino. Kasi nga kapag nagbo-boom masyado yung gambling, especially sa mga pangkaraniwan na Pilipino, hindi siya okay talaga Hindi rin siya okay sa health ng financial system kasi yung mga gambler, manunugal, kapag na-wipe out sila, pangungutang yan And then ma-wipe out ulit, di ba? Paano babayaran yung utang nila kung lagi silang na-wipe out? So every time na umuutang sila and then na-wipe out sila, ang nagsasuffer nun is yung financial system ng Pilipinas, di ba? Itong mga bangko na mga nagpapautang sa mga ganito, mga lending companies na nagpapautang na wala namang buwabalik sa kanila, di ba? However, yung mga bills na yan, niluluto pa yan. So, this year, makikita nyo yung yung growth ng DG Plus, ang kanyang revenue growth, profit growth, I think mag-continue pa rin yan. Ang tanong na lang is kung makakuha pa siya ng good sentiment moving forward kasi ang stock market kasi yan forward looking yan lagi. And dahil forward looking siya,
tinitignan na yung mga possibility na mangyari kay Plus, 'di ba? Yung mga malalaking investor ngayon dito na naglalaro. Gumagawa na yan ng mga assumptions nila ano yung mga potential na mangyayari kay Plus with these bills na niluluto, 'di ba? With these regulations na mangyayari sa kanya. So sabi nila, confident pa rin daw sila on the long-term growth potential of the company. Which could be true, di ba? Kasi yung magandang regulation, una niyang gagawin is pabagalin niya yung growth ng business muna. And maybe, ano rin, no? Pwedeng mag-decline muna in the short term yung growth ng business. Maybe mag-decline siya ng 1 year, 2 year. Till, unti-unti, gagapang na naman siya ng gagapang na mag-grow hanggang sa ma-break niya yung kanyang mga previous high na mga nire-record na revenues and profits dati. Ito yung sinasabi ko na plano pala ng BSP. Included pala sa article na to. Ang gagawin ng BSP, tightening the regulations on e-wallets and fintech firms kasi sila yung mga nakalink. Diba? Diyan sa mga online gambling. Cash in. Wala yung mga nang naka-cash out. In the last 4 days alone, about 59 billion market cap has been wiped out. Ano market cap na ito? 175. Ano pa rin to? Candidate pa rin to for PSEI inclusion. Next rebalancing. So ito yung isang bill, no? Sabi niya, yung mga advertisement ma-regulate. Okay? Ngayon siya nagkalat sa talaga ng mga billboard nila eh. And minimum top-up threshold of 10,000 para ma-discourage daw yung mga poor from spending hard-earned money. Kasi di ba, ano yan mga yan eh. Sa top up sila 100, 200, 300, 500, 1K. Pakunti-kunti. Then unti-unti din silang natalo. Di sila namamalayan. Lahat pala ng pera nila na i-cash in na nila. And nako, prevent e-wallets like GCash and Maya from acting as online payment platform. Ito rin, no? I think dito pa lang pag na-regulate nila tong dalawang to na nakalink sa mga online gambling, malaking impact na yun sa sa magiging revenue growth ng DG Plus. Magkaroon din siya ng impact syempre kay Globe and Tel. Pero feeling ko hindi ganun kalaki, no? Wala lang naman sinisigil ng mayan pero top up eh. And ang Plus has been a major source of revenue for Pagcor. Narinig ko na yan eh. The same thing kay Online Sabong and Pogo dati. Okay? What happened? Ganun din, na-regulate din siya eh. Ngayon, para sa akin, ideally, kung gusto ko tong pasukin with all of those major risk na nakikita ko sa business na to, para sa akin, below 10. Dapat, I think doon ko siya gustong, saluhin kung sakali. Kung gusto kong bumili, di ba? Kasi pag bumagsak siya around 10 pesos, no? That's a dividend yield of 8.6%. Ganun dapat, di ba? Sige, bigyan nyo ng malalaking stock-based option yung mga insider nyo. Pero ako, na common shareholder, bigyan nyo rin ako ng matas-tas na starting dividend yield, di ba? Para hindi na ako magreklamo. So hanggat di siya pumupunta below 10 based on the dividend payout ratio na meron siya, wala, no? I will not take that risk kasi I think malaking risk yung mga binabanggit sa sa article na to, yung plano ng BSP and yung dalawang bill, especially kapag malapit na yung election. Raratratin na, tignan nyo. Pag malapit na yung 2028 election, gagatasan to ng mga politician, di ba? Ito yung nila yung pang-capture ng good sentiment, pang-capture ng voters, okay?